Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng The Freeman. Title, WFH, meaning Work from Home in Senate on June 4. Gatsarian. Excuse me. Excuse. Senate President Pro Tempore Win Gatchalian has ordered the implementation of a work from home arrangement in Senate offices on Thursday, June 4. This is in contrast to Senate President Alan Peter Cayetano's order to keep the Senate open for the Blue Ribbon Committee flood control probe tomorrow. Tomorrow. So ito, mayroong document na pinost dito, Republic of the Philippines, Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore, Advisory for all Senate offices. Subject, work from home arrangement on June 4. Date, June 3. Oh, yan, ina-announce na. Work from home, huwag kayong papasok. Galing. So opinion ko lang ito I might be wrong. Isang wise move, diskarte ng SB 11 plus 1, hindi naman natin matawag na majority. Kasi ang majority, 13 eh. SB 11 plus 1, para hindi matuloy ang June 4 ngayon. Nag-utos ang Senate President matuloy ang June 4 hearing. Kaya lang, ang bagong Senate Pro Tempore, huwag kayong papasok bukas work from home lang. So, ang tanong, sino ang susundin ng mga Senate personnel? Kaya, pati ang mga empleyado ng Senado na nadadamay na sa bayan ng mga senador natin. So, I don't know. Nakaka-stress talaga. Malala ko tuloy yung aking, i-shout out ko ulit ang aking mga researcher, subscribers na kaibigan, si Chris Torres at Theodora. Salamat sa pagpapadala nyo sa akin ng mga videos, articles, info. Sabi nila, nakaka-stress na ang nangyayari sa Senado. Yes, nakaka-stress. Kahapon, stress ako, but now hindi na. Natanggap ko na ganyan ang nangyari. And God allowed it to happen for a better purpose. Sa ngayon, hindi pa natin makita yung overall purpose ng Diyos. But I believe na nakaplano na lahat na. Wala pong aksidente sa Panginoon eh. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, it was ordered by God. May verse nga sa Bible, Proverbs ata or Psalms. The steps of a righteous man is ordered by the Lord. So reflecting on my life, lalo na nung nasa serbisyo ako, yung mga nangyaring masama sa buhay ko, later on, it turned out for my good. Even ngayon, retired na ako. Even in my vlogging journey. Akala ko, titigil na akong mag-vlog eh. Ilang beses nang nagka-problema ang aking mga pag-vlog. Panglimang channel ko na ito. Kaya lang, yung mga problema, mga balakid sa pag-vlog ko is, lalo lang pinalakas ng Panginoon ang aking commitment to continue my vlogging. Personally, ayoko na mag-vlog eh. Nakakapagod kaya mag-vlog. Yung pension ko, sufficiente na yun, sobra-sobra pa. Kaming dalawa lang mag-asawa eh. Ang mga anak namin, grown up na, may kanya-kanya ng trabaho. Sobra-sobra. Hindi ko na kailangan kumita sa vlog na ito. Of course, yung kita natin, ginagastos para pagtulong sa landing tribe. Kaya lang, it's a call. Nararamdaman ko yung tawag ng Diyos sa akin na mag-vlog ako. Kaya tinutuloy ko lang. Kasi kung ako lang, manood na ako ng Netflix. Ang paborito ko, ipakita ko sa inyo. Yan yung aking TV.
Ah, 65 inch, may wifi na ako dyan. Oh. Ang sarap manood ng Korean teledrama. Ang pinapanood ko ngayon, Sold on You. Yung, basta love story, romance ang gusto ko. I don't know bakit ako na-hook up sa Korean. Ano. Ang gagaling nila. But anyway, all things work together for good. Kaya ito, baka most likely, tingin ko ang mga Senate personnel na pagsabihan na yan, huwag kayong papasok. Kaya, correct me if I'm wrong, baka walang papasok na mga personnel ng Senado ngayon. So kahit, sample, ang isang senaryo is hindi papasukin ng gwardya o ng Senate security personnel ang grupo ng Brave 18, Brave 13, hindi papasukin. Pwedeng papasukin na. Basta walang empleyado. Kasi, anong mangyaring hearing kung walang staff? Wala talaga. Kaya to me, this is a wise move na ginawa nila na most likely, kahit Senate pro tempore lang nag-utos, susundin yon ng mga Senate personnel. Bakit? Alam nyo na. Powers that be. But, I hope I am wrong. Baka may mga matitinong Senate personnel dyan na, no! Mas mataas ang Senate President kaysa pro tempore. Mapapasok ako. Wow! Again, that's a miracle. Kung despite yung work from home order ng Senate pro tempore, may mga committed na Senate personnel, Senate Secretariat ba yan, na papasok at yung mga gwardiya doon, papasukin nila. Sana nga, let's pray for a miracle na matuloy pa rin ang Blue Ribbon Committee hearing ngayon. But kung hindi, don't worry. May mas magandang pagkakataon na inihanda ng Panginoon. I tell you, God is never late nor early. Eksakto lahat in His time. God's time. Di ba may kanta? In His time. In His time. He makes all things beautiful in His time. Kaya, hintayin natin ang perfect time ng Panginoon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin yung video na ito. Niyan tabangan na mo gero. Mga karon. So muna ni ang gero nga ang gihatag. So muna ni ang gipatindog nga balay ni Kuya Aljon nga taga Lower Kalapat. Duyo kumanggot ita. Abiki. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang bag-o nga balay nga gipatindog. Mat kay sa Ginoo nga ug sa naghatag sa sin nga tao dagit sa mong balay. Ug unta magpadayon ang pagtabang. Nga mong pangwarta igo ra sa kaon wala na budget pang sin. Oo, so pila ni ka kuan bulan na nga gitaod ang inyong balay nga gipatindog? Wala na nagbulan. Duha. Duha kasi mana. So bago pa gid na atopan. Oh. Lagi. So unsa ra ang trabaho ni Kuya?
kuan ra kanang extra ra. Ah, Kung wala mo hire wala. so kuan lang gyud ba? Labi na karon nga nagkamahal ang palaliton. So wala na gyud ika-afford nga ipakapalit sa yero. Mm. So salamat kaayo. Salamat pod.